Eto sinasabi nga namin yung parang kasi at this point medyo nagwo-worry na kami kasi nga siguro kung nag-start kami pumila mga 5, so mag-8 na o magsa-7 na, parang baka inisip namin cut off na. Kasi feeling ko dapat i-cut off talaga kasi wala na rin namang mabili. As early as that, kami nga, of course, sa totoo lang, isa sa mga reason kung bakit kami nagpunta dyan is dahil din sa, number one, nag-fulfill namin yung wish talaga ng mga Kim Paulandia from all over the world, lalo na yung mga kaibigan namin from Canada, Hong Kong, Japan, at kung saan-saan pang panig ng mundo. Of course, pati yung mga fans dito, mga Kim Paulandia dito sa Pilipinas. So, ito yung pinag-uusapan namin ni Ray, posible kayang makapasok pa kami. Kasi nga, feeling namin, ang haba-haba kasi niyan di ba? Ang pila kasi, galing dito sa taas, tapos, ayan, paikot-ikot yan hanggang sa baba, hanggang doon. Naalala ko na yung lugar na yan, kasi, di ba, aside from dyan nga, yung restaurant, and yung business ni Ryan Bang, nag-press ko na rin kami dyan ng concert ng Street Boys. Yan, nag-press ko na kami dyan. Nag-attend ako dyan yung parang underground yung dating. Hindi ko lang talaga matandaan ko ano. Anyways, eto, eksakto. Ganyan na yung nabutan namin. Nung finally, nagkaroon kami ng chance na pumasok. Pero unfortunately, as in, said na talaga. Wala na talagang mapili. Wala na akong mapiling mabili. Gustuhin ko man. Kaya lang, syempre, wala hindi na ako makahanap. Ready naman ako to buy. Of course, nakita nyo naman, nahubaran na lahat ng mga mannequin. At yung iba talaga, nakaupo na lang doon, waiting sa mga kasama nila. Alam nyo, yung iba nga dyan, from 9 a.m. daw sila nagpunta. Tapos nakapasok sila mga around 2 p.m. Dahil sa dami ng tao. At yung iba, gano'n naman, nag-start silang pumunta dyan ng 2 p.m. Pero 7 p.m. to 8 p.m. nandyan pa rin. So, gano'n katindi ang mga kaganapan. So, ayan na, inaano namin. Kami yung last sa pila na yan. Maaga-aga pa yan, maliwanag pa nga, sabi ko nga sa'yo. Nagpunta kami dyan ng maliwanag pa. And then, lumabas kami ng madilim na, syempre. Pero for fun, actually, first time ko ma-experience yung ganito Hindi ko naman to ginagawa. Hindi naman namin ginagawa to ni Ray. Ako especially sa mga event dati. Kasi, syempre, sa showbiz naman, we're always, kumbaga, invited kami sa maraming event, di ba? Kumbaga, parang special treatment lagi. So, walang pila-pila, diretso ka lang. So, kahit napakaraming tao, napakaganda ng accommodation, blah, blah, blah. But this time, in-experience namin kung ano ba talaga ang actual na nararamdaman ng Kim Paulandia. Not for anything else, Kasi parang, ang dami-dami nga naming naging kaibigan na mga fans ng Kim Pao. Of course, kaya naman nakakatuwa. So gusto namin malaman talaga kung ano ba talaga yung nafe-feel nila. Like halimbawa, di ba nag-attend kami ng premiere night, nag-attend kami ng black screening. Ako usually, ang ina-attendan ko lang naman talaga even before ay mga press conference lang talaga, and then premiere night minsan. So, pero sa premiere night madalang din kasi medyo late na yon. Pag black screening, ayan, okay lang. Ngayon, ayun nga, yung black screening, in-experience ko, eto na, nung marami na akong kaibigan na Kim Pao fans. And anyways, isang bagay lang na makikita mo sa kanila ay ang dedication. Yung iba talaga sa kanila, wala silang pakialam kaya mapagod. Wala silang pakialam kaya tumayo sila ng mahabang oras. Actually, kung titignan mo, ang daming senior citizen din na nakita ko doon kanina. And, at willing sila na maghintay talaga. Alam mo, ang ano nga lang nila nakakatuwa, no? Kasi parang makakuha lang sila ng a little piece, like for example, a t-shirt, or maliit na bagay from Kim Chiu's Closet Bazaar. Tapos kasi, pag bumili ka kasi, aside from yung merong tatak, di ba usually yung tag price, may tag price na yun talaga, may ilalagay pa doon. Ang pinaka-tag price nga ay yung may pangalan talaga ni Kim Chiu. Kaya naman talaga souvenir item talaga ang pang souvenir talaga ang gusto, especially mga talagang nasa abroad. Ang tawag nga yung kanina, alam mo sa totoo lang, ang dami palang pasabay. Yung nakikiusap na ibili sila ng ganito, isabay sila ng ganito. Napakarami kasi, ang dami kasi talagang tao, hindi ka mabibigyan ng chance, sorry. Pero walang lamangan talagang pila kung pila. Ako nga, kami ni Ray, in-enjoy lang talaga namin. At maswerte kami dahil may ng mga naging kaibigan nga kami dyan, marami kami nakakilala. Nakakatuwa, no? Yung ibang mga lola, may mga nakita ako, yung mga nanonood sa amin lagi sa Aminin.
nakikita ko yung item na yung dala nila, sabi nila pambata. Sabi ko, kakasya ba sa yun, mami? Hindi, para daw sa mga apo nila or para sa mga anak nila. Yun talaga yun. Di can you imagine, di ba? At eto pa isang nakakaaliw na experience. So, may mga items doon na nagtatalo talaga kami nila. Kasi may mga panglalaki. Meron doon, of course, meron mga long sleeve, or parang jacket na bench na panglalaki. Obvious naman na panglalaki, di ba? So, inisip namin, di ba nga, napag-usapan kanina, ay parang yung iba dyan, mga items, mga mga gamit na ni Paolo Avellino. So, parang ganun ang tuksuhan. Ako, ibinenta na rin ni Kim Chu ang mga gamit ni Paolo Avellino. Just, yun din yung naging usap-usapan doon. Kahit naman, di ba, kanina nga sa social media, yun ang pinag-uusapan. Tignan mo si Ray, di ba? Yan ang nabili niya. So, wala, ganun talaga. Anyways, ang duda ko nga, lahat ng items for hanggang February 1, baka parang naubos na sa first day pa lang. Kasi syempre, yung iba kasi, of course, magtsatsagang bumalik pa uli. Babalik sila bukas hanggang Feb 1, talagang babalikan nila yan para at least makita nila or makuha nila yung mga bagay. Kaya lang nga, ang moral lesson, kailangan maaga sila. Maaga silang pupunta dyan. Hindi pwede yung parang baka sakali. Nang nakakabilib, di ba? Parang kagabi pa lang, or yun nga, nung isang gabi pa lang, may mga pumunta na. May mga nag-start ng pumila doon. Yung iba, as early nung madaling araw, di ba nga may mga nakakita pa kay Kim Chu, may mga swerteng nakita siya. And then of course, kanina nga usap-usapan, nasa Dreamscape kasi si Kim Chu, kaya inaabangan kasi nila. Sabi ko nga pag dumaan si Kim Chu rito, nakakaliw. Eto pa, nakakatuwa kasi alam mo naman si Ray may pagkakuri. Super budget din talaga siya. Super siya tawad. Siyempre, yung staff ni Kim Chu, siguro karamihan doon, kakilala rin kami, nakikita. Pero hindi kami humingi ng kung ano man na. Puro joke lang, halimbawa, yung presyong 1,000, papakiusapan ni Ray na baka pwedeng na lang to, ganito. Tinatawaran niya 100 pesos. As in, tumatawad siya na, kaya natatawa tuloy yung mga tao doon. Until si Miss Heidi, isa nga doon, alam natin yung super close kay, kay Kim Chu. Sabi niya, bigayin nyo na, siya talaga yung bigayin nyo na, mamaya i-issue pa tayo. Tawanan lang, yung gano'n. Kasi nga, siguro natutuwa rin silang makita na may mga reporter na na nagpunta diyan. Sabi ko nga hindi, support ito talaga para of course kay Kim Chu, but of course sa mga Kim Paulancia. Yun talaga yon. Number one talaga na naisip ko is I want to gusto ko experience kasi syempre kung kung sabi nga nila, ba't hindi kayo humingi ng special pass? Walang ganun. At hindi na lang ako pupunta kung para sa ganun, syempre, di ba? Yun nga, basta kami ni Ray, sobrang happy na na-experience namin. Ang dami naming na-meet, dami namin nakilala, at yung iba ang yayaman talaga. Pero talagang pila kung pila, pag titignan mo naman na pa lang, tsaka yung mga pinipili talaga nila, yung iba nga feeling ko parang hindi naman kasya sa kanila para bilhin nila, no? Pero buy pa rin. Tapos syempre, usap-usapan nila yung waistline ni Kim Chu na grabe pala, ganun pala ka-sexy, etc. Yun lang. So, one for the books, of course, ang experience namin ni Ray Pumaloy dito. Nakita nyo naman sa Facebook page, sa Facebook ni Ray Pumaloy, nagkikwento na siya doon ng mga karanasan. Kaya yung mga binidahan na, ako yung taga-pila, si Ray yung sa counter, si Ray yung taga-pili. Dahil wala na akong mapili Kaya yung mga taga-Hong Kong especially, yung mga nagpasabay kay Ray, nagpabili ng whatever, ayan ramdam ko kung paano nila iingatan itong mga pinabili ni Ray Pumaloy na pinabili talaga para sa kanila. Yung pangalan pa lang, yung tag price pa lang na may pangalan ni Kim Chu, I'm sure itatago talaga nila yon. Yung iba talagang the dry clean nyo na lang para at least bongga. Grabe, talagang pinag-aagawan ng mga damit na binenta ni Kim Chiu at hindi na ito nakakapagtaka pa. Una sa lahat, kilala si Kim bilang fashion icon. Simple pero classy, pang-araw-araw pero may star quality. Kaya kapag nalaman ng fans na personal niyang gamit ang mga damit, may kasamang kilig at excitement agad. Iba pa rin kasi ang pakiramdam kapag suot mo ang isang item na minsang sinuot ng isang iniidolo mo. Para sa fans, parang may konting Kim Chiu magic ang bawat piraso. Pangalawa, malakas ang hatak ng authenticity. Hindi ito basta brand new na damit sa mall.
May kwento, may alaala, at may personal touch. Kita rin ng marami na maayos pa, stylish at very wearable ang mga items. Kaya kahit mabilis maubos o pinag-aagawan, justified para sa fans na talagang nakaabang. Pangatlo, may positibong mensahe rin ang ginawa ni Kim. Ipinapakita nito na pwedeng maging praktikal at socially conscious ang isang celebrity. Imbis na itago lang, ibinabahagi niya at binibigyan ng chance ang iba na makinabang. Para sa ilan, inspiring ito. Kung si Kim Chiu kayang mag-let go at magbenta ng simple, bakit hindi tayo? Siyempre, may iilang nagsasabi na OA o overhyped. Normal na yan sa kahit anong balita tungkol sa sikat. Pero kung titignan, hindi naman pinilit ang sino man. Bumili ang fans dahil gusto nila, dahil masaya sila, at dahil may value para sa kanila. Sa kabuuan, ang pag-aagawan sa mga damit ni Kim Chiu ay patunay ng kanyang impluensya, hindi lang bilang artista, kundi bilang fashion inspiration at relatable na personalidad. Hindi ito tungkol sa damit, kundi sa koneksyon niya sa fans. At sa mundo ng showbiz, malaking bagay yan. Kung may kasunod pa itong closet sale, siguradong mas mabilis pang mauubos. Abangan na lang ulit. Para sa akin, positibo at nakakatuwang balita ito. Ipinapakita nito kung gaano kalakas ang impluensya ni Kim Chiu sa kanyang mga fans. Hindi lang dahil sikat siya, kundi dahil relatable at may tiwala ang mga tao sa kanya, mula sa personalidad niya hanggang sa fashion sense niya. Kaya nang ibenta niya ang mga damit, natural lang na maging in-demand at pag-agawan ng fans. Makikita rin dito na praktikal at grounded si Kim. Sa halip na itabi lang ang mga gamit, pinili niyang ibahagi at bigyan ng bagong buhay ang mga ito. Para sa fans, hindi lang basta damit ang nabibili nila, kundi isang alaala at koneksyon sa iniidolo nila. May mga nagsasabi man na sobra ang hype, normal lang yan sa isang celebrity. Ang mahalaga, walang nasaktan at walang napilit. Kusang suporta at saya ang nangingibabaw. Sa kabuuan, ang balitang ito ay patunay na mahal at sinusuportahan pa rin si Kim Chiu ng kanyang fandom at na kahit sa simpleng bagay tulad ng damit, ramdam ang genuine na ugnayan niya sa mga tao. Sa totoo lang, hindi na nakakagulat kung bakit nagkaroon ng matinding interes at excitement ang publiko at lalo na ang fans ni Kim Chiu sa kanyang closet sale. Sa loob ng maraming taon sa industriya, napatunayan ni Kim na hindi lang siya basta sikat na artista. Isa siyang influential personality na tinitingala hindi lang sa acting, kundi pati sa lifestyle, values at fashion sense. Kaya para sa fans, ang pagbili ng damit na dati niyang sinuot ay parang pagkuha rin ng inspirasyon kung paano maging simple pero elegante. Ibig sabihin, hindi ito lang emosyonal na pagbili, may praktikal na aspeto rin dahil alam nilang maganda at wearable ang mga damit. Ikalawa, mahalagang tingnan ng emosyonal na koneksyon ng fans. Ang mga taga-suporta ni Kim ay lumaki at sumabay sa kanyang journey, mula sa PBB hanggang sa pagiging isa sa pinakarespetadong aktres ngayon. Kaya bawat item na galing kay Kim ay may kasamang nostalgia at personal na halaga. Para sa fans, hindi lang ito tela, simbolo ito ng suporta, paghanga at minsan pangarap. Ikatlo, makikita rin dito ang humble at grounded na ugali ni Kim. Sa panahong maraming artista ang inuugnay sa sobrang luha, ang ginawa niyang pagbebenta ng mga damit ay nagpapakita na marunong siyang mag-let go at maging praktikal. Para sa marami, refreshing makita ang isang celebrity na hindi detached sa realidad at marunong makisabay sa ordinaryong tao. May mga negatibong komento man na nagsasabing OA o overhyped, pero bahagi na talaga ito ng pagiging public figure. Ang mahalaga, malinaw na kusang-ulob na ang pagbili ng fans at walang panlilinlang o abuso. Kung may demand, natural lang na magkaroon ng supply, lalo na kung galing sa taong may linis na reputasyon. Sa kabuuan, ang balitang ito ay hindi lang tungkol sa mga damit na pinag-agawan. Isa itong patunay ng malakas na fan loyalty, tunay na impluensya at magandang imahe na binubuo ni Kim Chiu sa loob ng maraming taon.
Simpleng closet sale man ito sa iba, pero para sa fans, isa itong masayang pagkakataon at isang patunay na buhay pa rin ang suporta at pagmamahal nila kay Kim Chiu. May ilang mahahalagang bagay pa na pwedeng idagdag sa balitang ito na mas nagpapalalim ng konteksto at epekto nito. Una, pwedeng tingnan ng pangyayaring ito bilang patunay ng evolving relationship ng celebrity at fans. Hindi na lang sila tagahanga mula sa malayo. May interaction, may participation, at may pakiramdam ng closeness. Sa closet sale ni Kim Chiu, ramdam ng fans na kasali sila sa kanyang mundo, kaya mas lalong naging special ang eksperyensya. Ikalawa, may social at cultural angle rin ito. Sa panahong mas nagiging conscious ang mga tao sa sustainability at reusing items, ang ginawa ni Kim ay nagpro-promote ng idea na okay lang magbenta o gumamit ng pre-loved items kahit galing pa sa isang celebrity. Nakakatulong ito para mabawasan ng stigma at hikayatin ng mas responsableng consumer behavior. Ikatlo, nagiging benchmark din ito sa ibang celebrities. Posibleng maging inspirasyon ito sa iba na gawin ng parehong hakbang, hindi lang para kumita, kundi para makipag-ugnayan sa fans ng mas makabuluhang paraan. At hangge, ang balitang ito ay nagsisilbing paalala na hindi kailangan ng engrandeng proyekto para makalikha ng ingay at positibong reaksyon. Minsan, ang simpleng kilos, tulad ng pagbebenta ng sariling damit, ay sapat para ipakita kung gaano kalakas ang koneksyon ng isang artista sa kanyang mga taga-suporta. Sa kabuuan, ang dagdag na perspektiba dito ay hindi ito lang viral moment, kundi isang salamin ng tiwala, suporta at mutual na respeto pagitan ni Kim Chiu at ng kanyang fandom.